Magandang umaga po sa lahat. Welcome po kayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 65. Pagpupuri sa at pagpapasalamat. Awit na David upang awitin ng punong mag-aawit. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sayon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagpapala sa amin. Lord, maraming salamat po sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Dinadahin po namin ito sa matamis na pangalan, yung anak na si Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Tuloy po tayo magkaibigan. Narapat na ikaw, O Diyos, sa Sayon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. Magkaibigan, ito po ay yung dumating na ang ating Panginoong Jesucristo, no? Yung nag-usap sila doon sa ng babaeng Samaritana. Ito sa yung sinabi niya doon, isa sa mga discussion nila na ang maninuno ay doon sa Sayon, no? Nagsasamba. Subalit, sinabi po ng ating Jesucristo na darating ang araw at ngayon na kahit saan ay pwede nating sambahin ang ating Panginoon. Magkaibigan, napakapalad po natin dahil na anywhere we are, we can praise and worship God. So sa kwarto man natin, kaya nauso noon during the time of pandemic na mayroon po tayo magkaibigan na tinatawag na ang tahanan ay gawing simbahan sa bawat tahanan. At saka mayroon pa to, no? Nakalimutan ko lang yung term. So, ibig sabihin niyan during pandemic dahil hindi makalabas ang mga tao. So, dapat talaga mayroong altar, no, sa bawat tahanan. So, parang ito yung simbahan sa bawat tahanan, kapilya sa bawat pamilya. Yung parang rhyming ang yan. Simbahan sa bawat tahanan, kapilya sa bawat pamilya. So, noon sa panahon ng pandemic, makaibigan, emphasize na sa bawat tahanan. Gaano man kaliit ito ay talagang mayroon siyang space, no, na kung saan mag-praise and worship ang mga membro ng pamilya, no? At ayon sa gabay na yun, ang tatay ay magiging, kasi kahit mag-lead ng communion at kung ano pa man na dapat gagawin sa tinatawag natin na pangreliyon o kaya religious na mga gawain. Tapos mga kapatid, pag nangako tayo, ayon naman sa mga awit ay kahit anong hirap ay tutupdin natin. Kaya bawal yung magsabi na sumpa ko ang langit, saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. Ganito ganyan ang gagawin natin, no? Kundi ang pinakamaganda ay kung loobin ng Diyos, bibigyan kita. Kung loobin ng Diyos, no? Dito kami sa panahon na ito, no? So yan po ang pinaka-say. So dito mga kaibigan, sa pangalawa ay pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig, dahilan sa kasalanan lahat sa iyo ay lalapit, no? So, wala naman tayo ibang lalapitan kundi ang Diyos lamang. 'Di ba? No, yung story ng Amazing Grace na awit, no? Mayroong isang trader na bibili siya ng mga slaves, no? Yung nagkaroon ng napakatinding bagyo na naranasan niya sa karagatan. Sabi siya, Lord, kung iligtas mo ako ngayon, maglingkod ako sa iyo. Kaya nag-stop kaagad ang bagyo, no? So, naglingkod siya kay Lord.
Kaya nagkaroon tayo ng awit na Amazing Grace. No? So yan po mga kaibigan, ang story ng Amazing Grace. Pagkat iyong panalangin nila iyong dininig, dahilan sa kasalanan lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayon paman patawad mo'y amin pa rin nakakamit. No? So, God is the God of chance, second chance. No? So, kaya pag magkamali tayo, aminin po natin at saka hingian po ng tawad sa ating Panginoon. Kasi ang sabi ng ating salmista, sa iyo lamang, O Lord, ako nagkasala. Subalit pag makita pa natin ang tao kung saan tayo nagkasala, hingian natin ng tawad. No? Kung buhay pa. Kung halimbawa patay na, saka tayo magsabi, Lord, sa iyo lamang ako nagkasala. Sa 4, silang mahinirang mo upang sa templo'y manahan. Silang mapinili mo'y mapalad na tuturingan. Mapalad kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. No? Kaya lahat tayo may pagpapala. Yung hangin, ulan, no? Yung, di ba sa mga farmers, kasi yung abang Nicod ay isang farmer, so kami ay umaasa sa ulan dahil wala pang irrigation yung aming taniman ng palay. No? So, matyagang naghintay sa ulan at matyagang naghintay sa matagal maghintay sa ani, no? So yan, kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahanga-hangang gawa kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. O, napakabuti ang ating pagkakaibigan. Sa taglay mong kalakasan, mabundok, tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay sa gawa na hahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinapatahimik. Pati along malalaki sa panahong nangangalit. Maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit. Dahilan sa ginawa mong mabagay na dakila, natatakot ang daigdig ng buong paglilikha. Buong paglilikha. Dahilan siya mong mabagay na dakila, natatakot ang digdig at ang buong siyang nilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw. Buong mundo kahit saang sulok nitong daigdigan. Umulan sa lupain, ganito mo kinakalinga. Umulad ang lupa, tumataba, yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa lamang na sa lupa, ito ay dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Mag-ani ang marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghari iyong galak sa lahat mong ng kabukiran. Gumagala iyong matupa sa gitna ng kaparangan. Sa hitik na hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umawit sa galak, ay sumigaw. Magkaibigan, basahin ko mula sa umpisa. Marapat na ikaw, O Diyos, sa sayon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. Pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig.
gayon paman patawad mo'y amin pa rin nakakamit. Silang mahinirang mo upang sa templo ay manahan. Silang mapinili mo'y mapalad na turingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal. Dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mabundok tumatatag. Dakila kat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatahimik, pati yaong malaki sa panahong nangangalit. Maging makaguluhan nilang mga nagagalit dahilan sa ginawa mong mabagay na dakila. Natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit saang sulok nitong daigdigan. Umulan sa lupain, ganito mo kinakalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umanaagos ang bigay mong mga batis. Sa lamang na sa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumalambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Malago at sariwa. Nag-ani ng marami sa tulong mong ginawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno, sa matabang makawan, naghari ang galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yung matupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik naman ang tigo sa kapatagan. Ang lahat ay maawit sa galak ay sumisigaw. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, salamat sa iyong gabay at patnubay. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay aming ma-share at manatili sa aming puso at isipan. And Lord, gamitin mo po kami sa makapangyarang paraan. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalutian. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.